patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisaw-saw. Handa na ba kayong magpayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Ngayong umaga, sa Kalukadinang ay biyaheng sweet na sweet. Kaya si legal wife ay todo ngit-ngit. Kita ko lang talaga pagmumukha nyo, ewan ko lang, Diyos ko. Alam anong gagawin ko sa inyo. Kanina pa ako nanginginig. Gusto ko na kayo makita eh. Ba't ako mayayang kapit ako? Kapal na mukha niya para siguro niya ako. Sino kaya ang haharurot sa pagransyada? Sa kulungan kayong dalawa magkita. Mas mahal niya ako kaysa sa asawa niya. Naninikip-nikip. Harapin natin at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng mundo. Face to face! Sawera! Let's get ready for Saw-Sawer! Magandang umaga, Olongapo! Face to face na! Sugod, mga kapatid! Tara't mag-usap tayo! Sa pula, sa puti! Naku, sana magbati! Wala na sanang labanan! Wala nang tablahan! Let's go! Naku, sadyang makulay ako parang buhay. Tayo na naman ating pag-usapan. Aminan, awayan at makakaya. Gusto mo bang mag-isuso tayo ng kaibigan na ngayon? Ano ang sigaw ng mga taga-Olongapo? Sinong sisipaw? Sinong hindi? Kayo po dyan! At eto na! Pagharapan na! Hanapin mo. Face to face! At ngayon, heto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga. Barangay West, Bahak-Bahak, tama ba? Olongapo City. Misis na nagngingit-ngit dahil sa mister na driver, iginarahe ang kanyang proud na Betcha by Golly. Wow! Naku, Hans, ano kaya ang sigaw ng mga kapatid natin dito sa Rizal Triangle Multipurpose Covered Court ng Olongapo City? Malamang Chong, ang sigaw ay tara na face to face! Kasama siyempre ang ating mga bisita mula sa Sawakas Theater Company! Ready na ba ang mga kapatid natin? Kaya naman ang tanong, sapat ba ang energy nyo today, B1 at B2? Sasabak pa rin siyempre sa matinding payuhan, sina Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, at Father Sonny Merida. Sila po ang ating mahal na trio tagapayo. So, let's make it a come on! Face to face na! Siya raw ay aminado at proud na maging Betcha by Golly. Wow!
Paano naman kaya ito nasabi niya? Alamin nga natin mula kay John Abigail Abby Ramos. Pasok! Hello, Abby. Welcome sa Face to Face. Hello po. Bakit mo naman nasabi na ikaw ay proud na Betcha by Golly Wow? Pero daw kasi mahal ako ng ni Ramil. Pangalawa ako, second ako, kabit ako, di ba? Pero diretsahang tanong, nung nagsimula ba ang love story ninyo, alam mo kung ano ang background nitong si Ramil? Opo. O, anong alam mo tungkol sa kanya? Meron po siyang asawa at saka anak. May 3 po siyang anak. O, ano nangyari, Abby? Alam mo naman pala lahat. Alam mong may anak, alam mong may asawa. Bakit siya pa rin ang pinili mong mahalin? Bayad po kasi siya sa akin. Tapos yung anak ko, lagi niyang nililibre. Ah, so may anak ka na rin. Kasi po, may una po akong asawa eh. Naghiwalay po kami. Yung una mong asawa, kasal kayo, hindi? Hindi po. Hindi, okay. So, alam mo, aminado ka na may pamilya siya. Opo. Oh, bakit daw ikaw ang nagustuhan niya? Anong nangyari? Bayad daw po ako. Tsaka ako lang lagi niya nasabihin ng problema tungkol dun sa asawa niya. Okay. So, diretsahang tanong, gaano na kayo katagal, Abby? 1 taon na po. 1 taon na. Opo. Yung asawa, yung una, kasal ba siya doon? Kasal po. Okay. Alam? Bakit? Ano? Okay, sandali lang. Ilang taon ka lang, Abby? Po. Ilang? Talaga? Wow! Okay, sandali lang. Ilang taon ka lang, Abby? 25, maglalaning 25 po. 25! Oh, bata ka pa. Ibig sabihin, marami ka pang pwedeng makilala. Kasi po parang, kasi sa kanya na po kami yung, nasistentuhan niya po kami, pati anak ko. Okay. So, tinutulungan ka ni Ramil Opo, tinutulungan kahit ako. sa anak mo. Opo. May anak siya. Ano bang trabaho ni Ramil? Driver po ng tricycle. Okay. Drive. Doon ba kayo nagkakilala? Opo. Nagdadrive po siya ng tricycle, tapos yung first husband ko po. Ah. Dati po magkasama sila sa trabaho. Hanggang ngayon, magkasama pa Hindi na sila? po, wala na po yun. Iwalay na po Okay. ako nun eh. So, lagi kang umaangkas kay Ramil. Hindi ka ba natatakot? Bakit? Sandali lang. Talaga. Ang tanong mo, Abby, hindi ka ba natatakot na baka yung kakaangkas mo ng ganon, makita ka nung misis? Hindi po, kasi sabi naman po ni Ramil, kaya niya akong pagtanggol sa asawa niya eh. Kasi walang kwenta daw yung asawa niya eh. Sa mahal ko siya, yun ang alam ko. Kaya ko siyang paglaban. Oh! So, ang sinasabi, mahal niya si Ramil at masaya ka. Ang tanong, sa palagay mo ba, Abby, masaya naman ba si Ramil sa'yo? Opo, sabi niya. So, tinutulungan niya rin yung anak mo. Opo, Magkano tinutulong? Nagbibigay po siya sa akin ng 200. Araw-araw po yun. Araw-araw. Opo. So, alam mo ba kung nagbibigay siya dun sa mga anak niyang tunay? Sinakwento niya sa akin, umuwi na siya, walang pagkain. Binibigyan daw niya asawa niya ng pera. Minsan nga, hindi na nagsasayang sa pagkain, kaya pumupunta yan sa akin. Yung perang binibigay niya sa akin, pinapakain ko rin naman sa kanya, tsaka nakakaipon ako ng pera. So parang ikaw ngayon ang lumalabas na nagmamahal at nag-aalaga pa kay Ramil, ganon? So mga kasawsawan, siya daw ang nag-aalaga naman kasi sa asawa nitong taong tatawagin natin na di umano nagsusugal at pabaya sa kanyang mister. Narito po si Rosette Andres. Pasok! Sandali lang! Masakit mo ganito piti umano ng asawa mo. Sandali lang, pinapabayaan mo siya. Pinapabayaan mo ba, mister mo? Hindi po totoo yun. Walang katotohanan. Naman ni Ate Rosette na may karelasyon ng iba ang kanyang mister. Atensyon mga kasawsawan, magbabalik po ang... Ito talaga
palaging pinag-uusapan, kapag ka nangangaliwa ang mister, laging tinatanong kung may pagkukulang ang babae. Taon-taon niya na nga po ako binubuntis. Kulang pa ba yun? Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Bakit hindi mo sinabi na ayaw mong magkaanak? Di ba po ang lalaki pag di mo pinagbibigyan nagagalit? Oh, anong gagawin mo? Mag-aaway lang kayo. Talikuran, harapin mo, face to face. Kami po ay nagbabalik sa face-to-face at kanina nga talagang inamin ni Abby na siya ang Betcha by Golly Wow ni Kuya Ramil. At kasama natin ngayon si Ate Rosette. Diretsahang tanong, Ate Rosette, ang sinasabing di umano reklamo ng asawa mo sa iyo, pinapabayaan mo siya, pinapahiya. Totoo po yung pinapahiya, pero yung pinapabayaan po hindi po totoo. Okay, balikan lang natin. Gaano na ba kayo katagal ni Ramil? 10 years po. 10 years. Ang anak niyo ilan? 5 po. 5. 9 years old, 4 years old, 3 years old, tapos isang taon mahigit, tapos yung 4 months ngayon. So may 4 months pa. So nung Papanganak ko lang po. nabuo ang 4 months, may relasyon na sila nitong si Abby. Kailan mo nalaman? Nung nakaraan taon lang po, kaya lang po buntis na po ako. Nung Okay. sabi-sabi lang, di pa ako masyadong kasi kahit pa paano nagbibigay pa siya. Okay. Dito lang lumala, 2 buwan Ang na. tanong, Rosette, alam naman natin na ayaw ng mga lalaki na sila ay pinapahiya. Ano ang nag-udyok sa'yo para gawin mo yon? Kasi po, umuwi siya, 20 pesos lang ang binibigay niya. Kaya ipapaabot niya sa nanay niya. Kasya ba yun sa 5 anak ko? Okay. Bakit Kasya ba hindi yun? ninyo pag-usapan? Kahit ano naman po sabihin ko, hindi naman siya nakikinig eh. Okay. Parang sinasabi na mahina ang kita, mahina Sandali ang kita. lang. Yung pala, binibigay niya lang dyan sa Araw siyang pumapasada. araw-araw po siyang bumabiyahe. Okay. Lasinggero na, babaero pa. Ang pangit pa ng babae. So magkano, okay, sandali lang. So Rosette, magkano binibigay sa'yo araw-araw? Minsan po 20, minsan 30. Yung biyanan Sa ko loob na ng ako. isang araw? Opo. Sa Diyos kanya ko pa naman. lang nalaman ko, may pa-burger pa lang sila. Hindi ka pa man Kaya lang ano? nakukonsensya, merong anak, 5. Maniniwala po kayo dyan, sa garong nga yan. Ah, siya? Oo, sa garong yan. Okay, nagsusugal ka Oh, daw. talaga nakita mo? Oh, sabi Nakita ng anak mo, sabi sa asawa mo. Oh, di ang ba? galing mo naman. Okay, sandali lang. Ang tanong ko, Rosette. Sinungaling ka pa. Okay, sige. Ang tanong ko, Rosette, bakit bilang mag-asawa, 10 taong kayo, hindi niyo pinag-usapan, hindi mo sinabi sa maayos na paraan, Ramil, kulang ang 20. Ma'am. Ramil, bakit pa tayo nag-anak ng 5 kung 20-20 lang ang ibibigay mo sa akin? Ma'am, nung una naman, ayos naman yung bigay niya sa akin. Nung nito na lang na sila na pala, hindi ko alam. Ah, Nung so na- nag-iba talaga nung Kaya dumating napapahiya si ko na Abby. siya. Oh, kaya napapahiya ko na siya. Ano sa palagay mo, Rosette, ang naging dahilan kung bakit parang nanlamig ang mister mo? Ito talagang masakit. Palaging pinag-uusapan, kapag ka nangangaliwa ang mister, laging tinatanong kung may pagkukulang ang babae. Taon-taon niya na nga po ako binubuntis. Kulang pa ba yun? Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Bakit hindi mo sinabi na ayaw mong magkaanak? Di ba po ang lalaki pag di mo pinagbibigyan nagagalit? Oh, anong gagawin mo? Mag-aaway lang kayo. Dr. Camille, bakit po laging ganoon kapag ka merong mag-asawang nagkakaproblema, ang laging sinasabi ay baka may pagkukulang ang isa doon sa isa, kaya't yung isa naman ay nangaliwa. Bakit po kaya ganoon? Kasi Chang, hindi ka makakapangaliwa kung sasabihin mong okay naman yung isa eh. Palagi mong nira-rationalize yung behavior na may pagkukulang. Ang nakikita ko kasi dito, no, yung nangyayaring proseso, maaring may pagkukulang talaga. Pero kung gagawa ng paraan, hindi sa pamamagitan ng paghihigante na maghahanap. At eto naman ang kagulat-gulat, mukhang ang mga kasawsawan natin dito, biglang parang hindi nila nakayanan na si Abby, okay lang, alam niya. Kasi madalas ang iinkwentro nating mga problema dito, nagpapakilala si lalaki ng binata.
Eto, talagang alam niya may asawa, may anak at alam pa niyang kasal, pero okay lang. Hindi ba parang ang nangyayari dito ay binaba ni Abby yung pagkababae niya na para bang pakiramdam niya, wala nang manliligaw sa kanya pero parang baka sarado lang ang mata niya pero meron pa. Ang mahirap sa mga kababaihan pag nag-move on sa isang relationship, ang ginagawa nila is maghahanap ng bagong karelasyon. However, ang problema dito, automatic sa atin na ibinababa natin yung ating standards to the point na okay na lang kahit may asawa, okay na lang kahit may anak, okay na lang kung ganito na kahit 3 linggo. But the point here is yung pag-move on mo, dapat mas paangat ang level. Nako, thank you, Doktora, mga kababaihan. Marami tayong natutunan sa sinabi na yon ni Doktora. Pero ito, matapos yung marinig ang bawat panig, unang pagkakataon para marinig natin, Hans, ang mga boses ng taga-Olongapo. Oh, mag-ready na kayo dahil ang aming katanungan ay kanino ang inyong simpatsya? Dun sa galit na misis o sa proud na number 2? Abay, boto hands tayo mga kapatid. Go! Ipakita sa amin ang inyong opinyon. Taas ang mga placards! Ba, may mga ibang lalaki, Hans, pula ang nakikita ko, ha? Oo nga, Chang, medyo nagulat ako doon, ha? Na mga lalaki ang nagtatanggol sa proud na number 2. Kasi baka nga naman, si legal wife ay medyo matalak. Pero ang karamihan naman ay nasa likod naman ni Ate Rosette, Chang. Yan ang ating boto, Hans. Alam niyo mga kasawsawan, madalas pong matyaga ni Rosette ang kanyang mister pero kahit minsan, hindi niya ito nahuli. Pero bakit ang susunod na bisita natin, nasa pool niya ang naging lambutsingan ni Abby at ni Ramil? Narito po si Amelia Ami Canites. Pasok! Akala mo ba? Diretso ang tanong, Aling Ami, ano ang nasaksihan niyong lambutsingan? Doon po sa tricycle, gabi na po yung galing po ako sa pagtitinda. Kasi service ko po yung asawa niya. Hindi po sila nahihiya kahit doon sa loob ng tricycle. Para sila at gispata ang kapal na mukha! Abay, bakit si Ate Rosette hindi niya nahuli si Ramil pero si Chang Ami, nakahuli dito kay Abby. Alamin nga natin ano pang mga eksenang naabutan niya sa pagbabalik po ng paborito niyong kasama kahit anong oras ang... May naging something ba kayo nung si Ramil? Wala po, ma'am. Hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo. Mami ka na! Okay, diretso ang tanong, Ate Ami. Facebook sausawa na mga kapatid, Jim Liban. Grabe po talaga ang show nyo, Chang Ami. 18 years old po ako. I'm a student taking up medtech pero kahit anong importante ng ginagawa ko, pag narinig kong face-to-face na, tinitigil ko po. I'm from Santiago City. Sakto pong nahuli ni Ate Ami ang mister naman ni Ate Rosette. At ang sabi po ninyo mismo doon sa tricycle. Opo. Kasama niya sino? Si ano po, si Ramil po. Tsaka itong si Abby. Mga anong oras po ninyo sila Na po nakita? yung mga alas 11 na po ng gabi. Aha. Kinausap niyo po ba si Abby at sinabi niyong Yung una po may yung asawa na si Ramil? Kinausap ko po siya dati pa. Sabi ko sa kanya, may asawa na po yung si Ramil, marami pong anak. Oo. Siguro, sobra po siyang nai-inlove dahil baka meron siyang pinatikin sa kanya na bonggang-bongga. Hindi niya po siguro makalimutan. Kasi pag pumupunta po yan sa may tricyclean, labas na po yung kaluluwa niya, pati yung short niya hanggang singit na. Paano naman hindi mai-inlove yung asawa niya? Baka gusto nang umuwi. Mariosep!
So, paniwala po kayo dyan. Kaya nagkakaganyan na nagselosan dahil naging kabit din na Ay, ang kapala mo ka! Abby, sandali lang. Okay, liwanagin natin. Sandali. Paano mo nasabi na may relasyon si Ami at si Ramil? Si Sige Ramil nga. nagsabi po sa akin noon. Sino nagsabi sa'yo? Sabi sa sarili niya. Nakalaya, gwapo siya. Mukha naman siyang eng-eng. Talaga? Bakit mo minahal? Ba't naging Kapal mo ka mo. Ay, naanin ko. Nadalawa mo. Sandali lang. Hindi kami naging kami. Sandali lang. Nasa balik na ako. Lilipat na ako sa leeg. Hindi no. Ang kapal na mukha ikaw. Sanay ka kumain guys. Pinagpag... Okay, sandali lang. Sandali lang. Diretsahang tanong, Ami. Hindi totoo yan. Akala ko wala na ako ikagugulat sa programa na ito. Akala ko narinig ko na lahat ang pwede kong marinig. Patawarin ina ng awa. Sandali lang. Nakita ko pa kasi ka. Doon ka pa sa may tricycle. Diretsahang tanong, Ami. May naging something ba kayo nung si Ramil? Wala po, ma'am. Hindi po yan totoo. Mami ka na! Sandali lang. Di ba natin alam, Ate Rosette, inaalam ko pa. 2 buwan kayo. Oh, siyempre, service ko. At siya nagsabi, pwede ko service ang asawa niya. Okay, diretsahang tanong, Ate Ami. Naging super friends ba kayo ni Ramil? Totoo po yun, laging hatid sundo po ako. Pero wala po kaming naging relasyon kasi alam ko po may pamilya siya. At saka, naiiyak po ako sa mga anak ko, dalagat binata na. May anak na si Ate Ami at may pamilya. Pero bakit po? Okay, sandali lang. Sabi niya lang, Sabi ka lang! Sandali lang. Lahat pinapatulan mo. Ang tanong ko, Ate Rosette, magaling ba magsalita itong si Ramil? Sa kanila. Malambing ba? Malambing po. Ha? Malambing. Malambing. Ang tanong ng mga kasawsawan, gwapo ba? Ang tanong, Hans, excited na mga kasawsawan sa puti na makita si Kuya Ramil? Nako, eto na. Go mga mami, anong tanong nyo? Yan payat na yan ang mga agaw. Talaga na po! Aso, hindi kayo naniniwala na pati itong si Ami na ano din. Hindi ako naniniwala kasi posible na gumagawa lang siya ng butas para maialis yung pagkakamaling ginawa niya At sa kapwa niya malipat babae. dito kay Ami, parang gano'n. Ay! Tanungin mo nga doon sa gitna, Hans, baka merong gusto magbigay ng mga payo o Dito kaya? katanungan. Ang comment ko sa kabit, manahimik ka dahil kabit ka lang. Pagbigyan mo ang tunay na asawa! Kabit ka lang ang tunay na asawa, pagbigyan mo ang tunay na pamilya yon. Okay, so yun siyang, marami ang nagdududa sa katotohanan nung sinasabi ni Abby na pati itong si Ate Ami ay nagkaroon ng Oo, baka tama nga ang obserbasyon itong isang ating kasawsawang nasa puti na parang kaya lang sinasabi yun ni Abby para may masabi lang. Parang ganon. Na para maituro ang lahat ng sisi, hindi sa kanya lahat, kundi meron pang maituro Meron siyang na ka-share. iba. Na may ka-share, di umano. Ang tanong ko, Abby, saan naman ba kayo nagkikita ni Ramil? Sa paradahan po ng tricycle. Ha? Sa paradahan ng tricycle. Ito sa taas. Tapos pupunta po kami sa bahay ng barkada namin. Bahay Nino? Barkada po namin. Barkada Nino? Barkada ko po. Kaibigan mo, kaibigan niya? Kaibigan ko po. Sino yung kaibigan mong yun? Si Ate Ann po. Attorney, napag-alaman naman po natin na itong Ramil na sinasabi ay kasal po kay Ate Rosette, may 5 anak. Nung nagkaroon sila ng relasyon ni Abby, alam ni Abby ang lahat, ang buong katotohanan.
Meron po ba siyang pwedeng isang pangkaso laban kay Abby? Meron po. Yun po yung Republic Act 9262. At kagyat, maaring sa ngayon, pwede siyang humingi ng protection order sa hukuman upang sa gayon ay hinto na itong si Ramil yung ginagawa niyang ikangay pang-aabuso sa karapatan ng kanyang asawa, yung pananakit ng damdamin dahil masakit sa damdamin ng isang babaeng may asawa na nakitang siya ay kinakaliwa ng kanyang asawa. Nabanggit din po ni Abby na sila daw po lumalabas pa ni Ramil at nagpapa-burger pa. At binibigyan po siya ng 200 kada araw. At yung pong mag-iina ni Ate Rosette ay 20 lamang. Ano po ba ang pwedeng magawa sa aspetong panglegal po nitong si Ate Rosette para talagang maging puwersado ng magbigay po itong si Ramil kasi kumikita po siya? Nasasaad din po sa ating Republic Act 9262, specifically po sa Section 8, Paragraph 9, na pwede ring humingi rin ng protection order uli itong si Aling Rosette upang sa ganon ay kagyat na ipagkaloob ni Ramil yung karampatang suporta sa pangangailangan ng kanyang pamilya at siyang amin. Maraming salamat po, Attorney Acosta. So, Ate Rosette, ibig sabihin, talagang merong kang karapatan na talagang hingin mo ang sustento na yon kay Ramil. Ang sigaw nyo kanina, mga kasawsawan, ilabas ko na. Eto na. Hindi ko na patatagalin, ilalabas ko na siya. Ang naghanap ng ibang ruta. Narito po, si Ramil Andres. Pasok! Ay, Ramil! Babae yan! Napakasinungaling mo! Ano sinasabi mo? Hindi ko nagugutom. Ramil, ang pagmumura sa babae. Ang pananakit sa babae, may sinasabi ang batas natin tungkol dyan. Andyan si attorney, matindi ang batas natin tungkol sa lalaking nananakit at nagmumura at nagsasalita ng hindi maganda sa kanyang misis. Anong nangyari? Bakit nag-iba ang pagtingin mo kay Ate Rosette? Ganito po kasi yon ang pangyayari. Bumabiyahe ako, lagi na akong minumura pag sa pilahan. Oo. Binibigyan ko naman siya ng pera para pag... Magkano ang binibigay mo? 20? Mali yun, sinungaling mo yung sinasabi niya. 200 yung binibigay ko sa kanya. 200 kada araw. Okay. Sino bang ama? Sino bang magulang na gusto magutuman yung mga anak? Wala po talaga. Oo. Ikaw kasi nalulunod ka sa babae mo. Kasi puro tongit. Ay, tongit. Ang kapal ng mukha mo. Okay. Kapal ng mukha mo. So talagang may problema sa pagsusugal si Ate Rosette. Oo, yan. Pero ang tanong, sapat na po bang dahilan yon para kayo ay magkaroon ng Betcha by Golly Wow? Hindi naman siguro. Ayun naman pala. Hindi naman daw. Naku, alamin nga natin ang iba pang mga paliwanag ni Kuya Ramil kung bakit tumibok ang puso niya para kay Abby. Baka tutukan nyo. Ito po ang... Ipagpalagay natin meron kang 3 pasahero. At yun ay si Abby, si Rosette at si Ami. Habang bumabiyahe kayo, nabutas ang gulong. Kailangan mong magbawas ng pasahero. Sino ang una mong pabababain? Miss Ami Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Plains and Prints, Just Cavelli Eyewear. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Manny and Pai Calayan, Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Head, Foot and Body Spa, necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soup, effectively controls 27...
kapatid, ang masakit at ang masaklap dito ay ang pag-amin ni Kuya Ramil na may pagkukulang si Ate Rosette kung bakit mo nagawa yun. Isa-isahin po natin yun. Kailan po nagsimula ang naging problema ninyong mag-asawa? Ano na po, siguro 1 year na po. 1 year na. Ganito po ang nangyari. Oo, bakit po? Anong pinagsimula? Natatandaan po ba ninyo? Opo. Ano po yun? Bumabiyaya ako ng tricycle. Ang nangyari po, sabi ko sa kanya, eto pera. Magsaing ka na, tapos maaga akong uwi, dahil kakain ako ng tanghalian. Dumating po ako ng alas 11:30, wala pa akong sinaing. Alas 11 ng... Tanghali po. Ng maga, oo. Patanghali na. Naglalaba ako? Pagdating ko ron, tinanong ko yung anak niya. Ilan pa ho ang anak niyo? Ilan pa lang ang anak niyo niya ang mga panahon na yan? 4 na po. 4 pa lang? Opo, Okay 4. po. Tapos? Tinanong ko, naku, asan mama mo? Andun po, nagtutongit. Sinungaling. Okay, tapos po? Ako naglalaba? Sabi ko, di ba pumunta ako ron? Sabi ko, ba't di ka pa nagsasaing? Oho. Binigyan na kita ng pera eh. Tsaka pala siya tumayo nung dumating ako, tsaka pala siya nagsaing. Tama ho ba yun? So wala ho siyang oras para gawin kung ano yung mga gawaing bahay na dapat. Pag nasa Tong-Its po siya, sino ang nagbabantay sa mga bata? Nanay ko po. Nanay po ninyo? Biyanan ko po. Biyanan niya po. Ilang beses pong nangyaring gano'n na umuwi kayo na walang beses na po. pananghalian? Okay. Maraming beses. Pero ang tanong ko po, Kuya Ramil, sapat na po bang dahilan yon para sa isang lalaki para talikuran ang kanyang 5 anak at ang ina ng kanyang mga anak? Walang awa sa mga anak yan, ma'am. Bakit po kinailangang maghanap kayo ng ibang aangkas sa motorsiklo? Bakit kailangan maghanap ng bagong kalambutsina? Nagkataon lang po na pag nag-aaway kami sa kanya. Ay, naisip niyo po ba pag nagkaanak na naman kayo ng isa kay Abby, problema na naman yan, dadami na naman ang batang walang ama. Seryoso po ba kayo kay Abby? Hindi po, may mga anak ako. Kayo po ay 1 taon na. Ano yun? May relasyon o ano lang? May relasyon po. May relasyon kayo. So, bukod po kay Abby, meron pa kayong ibang mga kalambutsingan? Naging ano mo yan? Naging kabit mo yan? Sabi sa akin, 2 buwan kayo. Siya po naging ano ko. Alam mo ka! Hindi kita papatulan dahil wala kang maitalam sa pamilya mo. Alam mo ka mo. Nagre-react ka agad. Naghahanap buhay ako para sa pamilya ko tsaka kasama ko. Okay, paano po ninyo nasabi na naging... Alam mo ka mo. Kasi service ko po yan. Service ko po siya kasi umuwi siya alas 6 ng gabi. Nagse-service lang kayo sa kanya, baka naman po binigyan nyo lang ng ibang kahulugan. Pagsasampay siya sa motor ko, agano siya sa akin eh. May tawagan ba kayo sa isa't isa? Han. Han? Oo, Jerry ako. Balik ka galit. Kaya nagagalit. Alam mo ka mo. Ikaw lang nagsasabi yan dahil naghanap ka ng damay. Han! Na yan. Ang kapal ang mukha niyong dalawa. Ang kapal ang mukha mo. Mahiya ka nga sa balas mo. Kapal mo mukha nga hindi ka naliligo. Kapal mo Okay. mukha mo. Eto ang tanong ko ngayon, Kuya Ramil. Matagal ka na nagmamaneho ng tricycle, di ba? Okay. Ipagpalagay natin, meron kang 3 pasahero. At yun ay si Abby, si Rosette, at si Ami. Habang bumabiyahe kayo, nabutas ang gulong. Kailangan mong magbawas ng pasahero. Sino ang una mong pabababain? Si Ami. Si Ami. Maganda pa kaysa mapunta pa ako sa impyerno. Mas kung gusto ko pang bumaba. Sino ang pangalawang bababa? Si Abi. Si Abby. Sa makatuwid, mga kasawsawan, and the winner is Ate Rosette. Hindi po talaga biro, mga kasawsawan, ang magkaroon ng 5 anak. Napakalaking responsibilidad po yun na sila ay paaralin at pakainin sa araw-araw.
At Mang Ramil, pag hindi po natin nasolusyonan ang problemang ito ninyo ni Ate Rosette, kawawa po ang 5 bata na yon na magiging biktima po dahil lamang po sa naging desisyon ninyo na na-in love po kayo kay Abby o kung meron mang namagitan sa inyo ni Ami. Sa pamamagitan po ng Trio Tagapayo, sila po ay makikipag-usap sa inyo at hangad namin na matuldukan na ito at maayos at maliwanagan po kayong lahat. Ikaw nga rin ito kung kumbinsin mo, pwede ka rin niyang i-demand sa pang-aabuso rin sa kanyang karapatan. Alam mo may problema siya, pero parang sinamantalahan mo yun. Yung sinasabi niya na mga pagkukulang. Paano yun? Wala po akong pagkukulang, ma'am. Nasa bahay lang po ako luto. Ganito. Oo, wala kang pagkukulang siguro sa mga anak mo dahil ikaw nag-aasikaso, 5 mga bata yan. Pero kuminsan, nakakalimutan natin na may asawa tayo eh. Ang tanong namin ngayong lahat ay maganda kaya ang naging resulta ng inyong naging counseling, Attorney Acosta? Sa pananaw ko, Ami, ay naging epektibo kay Ramil yung sinabi natin kanina na maaaring kasangkutan niyang paglabag ng batas o yung Republic Act 9262. Dahil diyan ay handa na siyang balikan ng kanyang asawa, legal na asawa, si Rosette, at magbagong buhay sa piling niya. Kaya't kay Ramil, hindi lamang dahil mayroong itinatakda na kaparusahan ang batas hinggil sa kalagayan ng mga kalalakihang nang-aabuso ng kanilang asawa o ng kanilang mga kinakasama, kundi higit sa lahat dito ay dapat ay yung damdamin mo na mahal mo pa rin ang iyong asawa, mahal mo ang iyong anak, at gusto mong maging matatag ang iyong pamilya. Yun lamang. Salamat po, Attorney Ben. Dr. Camille, narinig ko po na during the counseling ay nadiskubre po pala ninyo na may pinagdaanan itong si Abby at parang nagrebelde siya. Pwede po ba ninyo ibahagi sa amin yon? Una-una, Chang, kasi kaya naging ganito yung kanyang, sabihin na natin, reaction dahil sa kanyang first relationship. Alam nyo, napakahirap pag ang ginangyari naiwanan ka. Tapos, ang mangyayaring ganitong sitwasyon, ang pagre-rebelde mo ay yung paghahanap. Kaya sana maintindihan mo, Abby, na ang paglayo, ang pinakamabuting paraan para may ayos mo ang buhay mo dito. Just the same, alam mo, Ramil, napakaswerte mo dahil napakagandang regalo ngayong birthday mo. Birthday niya ngayon ang pagpatawad sa kanya ni Rosette. At talagang sinabi ni Rosette, mahal niya Mahal niya talaga tong si Ramil. Oo, nakikita ko, mabuti kang ina sa iyong 5 mga anak. Pero, dapat din na nandiyan ang asawa natin Kailangan pa rin ang aruga at kalinga. Kaya nga palagi kong nasasabi before na mas maigi na ikaw na lang ang maging kabit sa tunay na asawa. Para sa ganun maintindihan mo kung ano yung pagkukulang. Thank you, Dr. Camille. Father, madalas nating sinasabi bilang mga tao na napakasakit, napakahirap kapag ka ikaw ay niloko, pinagsinungalingan. Pero isang bagay din talaga na mahirap para sa atin na matutunan ay ang magpatawad. Pero maganda dahil ngayong araw na ito nakita natin yon kay Ate Rosette na tinuruan niya tayo na kung kahit gaano kasakit, dapat marunong pa rin tayong magpatawad. Tama. Dahil po, nakikita ko po kay Aling Rosette na mahal niya itong si Ramil kahit nagkasala sa kanya. Kaya ang pagmamahal po ay kaakibat po ay parang kakambal ng pagpapatawad. Pero nakikita ko sa iyo, totoo, na mahal mo si Ramil dahil handa kang magpatawad. Ito po ang panalangin ko sa pagbabalik nyo sa isa't isa. Italaga ang iyong sarili sa pagpapakasal, hindi lamang sa sibil, kundi sa simbahan. Salamat po. Maraming pong salamat sa ating trio tagapayo. Happy birthday sa iyo, Kuya Ramil. Alam mo, ang maganda ngayong araw na ito, ngayon ang birthday niya. Ang maganda dito ay nung tumungtong ka sa edad mo ngayong 34, abay napag-isip-isip mo,
at talagang pinakinggan mo mabuti ang binigay na payo ng ating mahal na trio tagapayo na talagang gusto mo nang ayusin ang buhay ninyo ng iyong pamilya. Kaya, Ate Ami, pwede bang magpalit kayo ng upuan ni Kuya Ramil? Narinig mo naman, Kuya Ramil, na pinapatawad ka ni Rosette. Kita mo, hindi ka pa nakakahingi ng tawad, pinatawad ka na. Pasensya na. Alam mo, Kuya Ramil, wala rin naman talagang perpektong asawa. Minsan talaga kaming mga babae, aminado kami. Maingay kami, matalak kami. Kasi minsan, nauubusan na kami ng paraan kung paano parating sa mga mister namin. Napansinin nyo naman kami. Narinig mo nga sabi ni Doktora, talaga, kailangan minsan ang mga misis, umaarte din tayong Betcha by Golly Wow para hindi na naghahanap ng ibang Betcha by Golly Wow. Diba? At Abi, nauunawaan namin na may pinagdaanan ka, naging masakit para sa'yo, nagrebelde ka. Pero yun nga ang sinasabi ko dito. Huwag mong ibaba yung iyong sarili. Meron at meron ka pa ring lalaking matatagpuan para sa'yo. Ramil, eto na ang chance mong makapagpaalam kay Abi. Abi, pasensya na sa lahat ng nangyari sa atin. Pasensya na. Abi, ganun talaga. Yun ang sinasabi ko. Sa kahuli-hulihan talaga, pipiliin pa rin ang tunay na asawa, ang original. Sana hangad din namin, mahanap mo na yung nakalaan para sa'yo. At kay Ate Ami din, sana kung magkaka-service man kayo ni Kuya Ramil, ikaw naman Kuya Ramil, huwag ka ng buladas pa, ha? Oo. O meron ka bang gustong sabihin sa iyong asawa? Wala na po. Harapin ko na lang po yung pamilya ko. Aaw ko sila sa hirap. Rosette, o meron ka bang request para sa mister mo? Sige na, sabihin mo na, ito na yung pagkakataon mo. Lang po, ma'am. Sana tuluyan na yung pagbabago niya. Huwag niya nang ulitin yung ginawa niya sa amin. Naman bababae siya, isipin na lang niya yung mga anak namin. Oo. Kuwawa naman kasi mga bata eh. Mahirap ang ganito, Kuya Ramil, ha? Kailangan mong tulungan si Ate Rosette na pagkatiwalaan ka ulit. Kailangan ligawan mo siya ulit. Kailangan yung pagmamahal na yon maibalik ninyo. Kayong dalawa ang gagawa noon, walang iba. So hangad namin ang maayos at magandang buhay. At sana nga, Kuya Ramil, unahin mo na ang iyong mga anak. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Amina na po tayo, mga kapatid, mga ka-face-to-face. Importanteng aral na naman po ang ating natutunan. Masarap mamasada kung marami ang iyong sakay. Pero sa biyahe ng buhay at relasyon, isang pasahero lang sana ang pasakayin sa ating puso. Kung magdadagdag pa, maging flat ang gulong ng pagmamahal, abay pwede itong huminto at hindi na umandar. Tandaan, tsak na may tamang driver na magdadala po sa inyo sa lugar kung saan ka magiging masaya. At yung hindi ka ililiko sa maling daan at mamahalin ka ng buong buo. Dahil gusto lang niya ay makarating sa pupuntahan ng hindi nasasaktan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, sa pasada po ng pag-ibig, sundin lang ang tamang direksyon. May daang baku-bako, pero dire-diretso ka lang. Dahil sa dulo, naghihintay ang tunay na kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you din sa'yo, Hans Martel. Sa Dance Squad. Ganon din kay B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, tagapayo. At syempre pa ang ating pong mga kapatid at sausawero at sausawera dito sa Barangay West Bahak, Olongapo City.
At higit sa lahat po sa ating mga bisitang pinili pong pag-usapan ang kanilang issue dito po sa ating pong programa. At bago lang po tayo tuluyang magpaalam, gusto ko lamang pong tawagin ang Mayor at First Lady ng Olongapo City. Wala pong iba kundi si Honorable Mayor James Bong Gordon Jr. At si Honorable Ann Gordon, welcome po sa Face to Face, sir, ma'am. Magandang umaga po. Salamat po. Kamusta po ba ang turismo ng Olongapo? Well, mabuti naman at alam naman yung Olongapo ay multi-awarded city. Yes. At bago ko ipagpatuloy ay nagpapasalamat kami lahat dito na pinili nyo ang Olongapo, ang face-to-face. Salamat din po. Kita po dito, no? Changami. Thank you very much din po. At alam naman nyo, ang Olongapo ay multi-awarded city. Last year, nakapanalo lang namin ng most business-friendly city sa buong Pilipinas. At ngayong malapit na magbakasyon, aba sa ating mga kapatid, pwede po kayong dumayo dito sa Olongapo at bumisita. At dahil dito, meron kaming produkto dito sa Olongapo and the Subic Bay Freeport para sa iyo, Changami. Uy, salamat Ayan. po. Ito ay gawa ng Consumare. Ito ay environmental friendly. Yung manipis lang na kahoy, hindi ito lahat kahoy, ay nilagay dyan, para gawing souvenir. Souvenir. Maraming salamat po, Mayor James Bong Gordon. At sa inyo pong First Lady, maraming ito naman salamat. ay yung hilig ko sa music. May talaga? banda rin ako. Uy, talaga So, po. ito mga compositions para i-promote ang Olongapo City. Yes, maraming salamat po sa inyong regalo. At muli, maraming salamat at kami Thank you. natutuwa na nakarating po dito sa Olongapo. At syempre, ang regalo din naman natin sa kanila ay ang bandila po ng face-to-face bilang pagpapatunay na kami po ay nakarating na sa inyong lugar. At syempre, ang t-shirt pong nakalagay, Certified Sausawero ako. Maraming salamat din po. Muli, thank you po sa ating Mayor at kay Honorable Annie Gordon, ang First Lady po ng Olongapo. Sir, maraming salamat pong muli. Thank you. Thank you very much din po. Maraming salamat din po kay Miss Beth Marcelo, Public Affairs Office, kay Honorable Rafael R. Santulan Jr., ang Barangay Chairman ng West Bahak-Bahak, kay Colonel Christopher Tabungan, ang City Director of PNP at ang City Engineer po nilang si Ginoong Bobby Alvarez, kay Colonel Aquino, OTMPS, ang Olongapo Philippine Red Cross, kay Jocelyn Pamintuan, ang Arthur Vendors Association, at mga kapatid, abangan niyo po kami sa susunod kung saan po naman kami lulusob na barangay para pag-usapan at solusyonan ang anyong mga problema, one barangay at a time. Happy birthday din po kay Eduardo Jing Talyada, ang isang solid sausawero natin dito sa Olongapo City. At mula naman po dito sa Olongapo City, ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Changami na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Lunes, si Kuya Natakusa. Bakit po ba na yung tingin nyo sa likod? Nakakabahan po ako, baka bigla akong subuhin. Nakuha bang tumingin sa iba? Naghahalikan pang walang hiya. Bakit hindi kayo umamin? Hindi ko naman siya alam na nakita niya ako eh. Kala ko po, inuhuli lang niya ako eh. Kung takot sa akin yung batsa ng bababae. Parang na po kasing aparador ang katawan niya. Jowa ng bayan pala ang nakabiktima sa kanya. Marami talagang lalaking nagkakagusto kay Laika. Bakit po kaya? Masarap po kasi siya, tsaka magaling. Malambing na ako, magaling pa ako sa kama. Bukod kay Kuya Cesar, may iba pa? Tatlo po. Sino bang true love mo? Face to Face. Balik umaga na ngayong Lunes, 10:30 a.m.